Okay, may gagawin tayo. Ito, Devant na 65 inches. So, itong unit na to ay nabaha to. Pero try na lang natin kung magawa pa natin. Kasi nabaha siya. Or gagawin dito, baklas lahat. So, ito may tikon din siya dito, nakatago. Tapos ito naman yung power supply niya. So testing natin, tingnan natin kung anong problema ng unit na ito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Yan. So naisaksak ko na yan. Tapos ito, naka-standby na siya. So pinatuyo na ito yung board niya. Natuyo na yung board niya. So tingnan natin yung display nito kung ano yung yun. Yan yung problema ng unit to. Okay. So guhit-guhit yung screen. Okay, patayin muna natin. So gagawin natin diyan, maghahang tayo ng ribbon. Titingnan natin kung saang side ang may problema dito. Kung saang side yung buo. Or pwede din dahil yung top board na gamit nito may kaputol. Yan, mayroon siyang kaputol ito. Yan, may putol yung top board nito. So kahit hindi tayo dito mag-cut or mag-tape method, or kahit hindi rito, pwede rin dito sa taas. Yan. Pwede tayo dito mag-remove ng ribbon. So titingnan natin kung magkaka-display ito pag nagtanggal tayo ng ribbon. Sa baba na lang tayo mag-una. Tingnan natin dito. So nakatagilid yung unit natin kasi hindi na siya kasya doon sa mesa natin. Ang problema natin dito, kung mayroong laman na tubig sa loob to, kailangan nating baklasin to. Pero kung wala namang tubig sa loob or mansa sa may screen natin, so hindi na natin siya babaklasin. Pero kung nalubog sa baha to, malamang basa yung pinaka diffuser nito. Pwedeng nagka-problema sa diffuser ito. Okay, testing natin. Ayan, nag-on na siya. Ayun, may picture siya, oh. So positive na, mayroon siyang basa sa loob. Yun. Pero nag-normal yung display niya, oh. Nag-normal yung display niya. Okay. So nag-display siya ng maayos. Ibig sabihin, nasa baba ang problema ng unit natin. Tapos ito, so ito yung sa baba ang problema natin. So gagawin lang natin dyan, hahanapin lang natin yung clock signal na ito. Yan. Hahanapin lang natin yan kung saan tumapat yan. Hahanapin natin siya dito. So maaring dito sa baba or dito sa taas ang blocking yan. So magte-test point muna tayo. Hahanapin natin kung saang side siya nakatapat. At bilangin din natin kung ilang pin yung kailangan natin siyang i-block para mag-normal yung display ng ating unit. Okay. Okay, so nag-block tayo dito. Bilangin na lang natin kung ilan yung blocking natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pin. So try natin yan. Mag-a-adjust na lang tayo kung may problema yung screen. Pero kung malinis naman yung screen, ay okay na yan. So itong side na to ang i-block natin. Dito siya nakatapat yung clock signal natin. Okay, so ito na. Yan. So ito yung may blocking natin. Ngayon, tingnan natin. Panda rin natin kung magno-normal ito.
Yung kasya lang kasi sa mesa natin ay nasa 55 inches. Pag mga ganito kalaki, negative na ito sa shop natin. Hindi na ito kasya sa shop. Kaya lang, hindi natin matanggihan yung may-ari kasi nga kilala natin. So, siguro kung babaklasin panel nito, ay ipapaalam muna natin sa kanya para sure tayo. Kung magkaroon naman ng problema yung salamin ay alam niya. Yun, lumabas na yung smart. Yan no, lumabas na yung signal, naka-AB. Yan, so normal na yung display, ano? So tingnan na lang natin kung nagkaroon ba siya ng hairlines or hindi. Lagyan natin ng palabas. Okay, so yan siya. Oh, makita mo may tubig pa siya sa loob. Pero okay na yung display niya. Ang problema lang, pati yung diffuser natin sa loob, nagkaroon na rin ng lines yung kagaya nito. Oh. Yan yung sa loob na lines. Pero ito normal. Ito, diffuser lang yan, hindi yan sa ating screen. Tapos yung sa pinakababa natin, yan. So okay naman yung display natin dito sa pinakababa. Wala naman siya hairlines. Malinis naman. Yun. So malinis siya dito. Yun lang oh, yung mga guwit-guwit na yan. Ano yan? Basa. Yung sa diffuser natin yan. Yung mga plastic dun sa loob na nagkadikit-dikit. Tapos ito, yun oh, bakat talaga yung tubig niya. So pag ganito, kailangan to baklasin para malinis yung plastic or tanggalin yung maninipis na plastic, tatanggalin yon. Kasi sira na yan eh, yung mga guwit na ganyan. Sira na yung plastic na yan, kailangan na yan tanggalin. Tapos yung maiiwan na lang dyan, yung pinaka matigas na plastic, yun na lang yung maiiwan dyan. Lahat ng maninipis na plastic dyan sa loob, tatanggalin na kasi mayroon na siyang guwit, yun oh. Nagkaroon na ng damage yung plastic na nasa loob. Yun, ganun talaga pag nabasa ng tubig. So okay na ito. Bababad na lang natin to. So okay na yung display. Tapos kakausapin na lang natin yung may-ari nito kung papabaklas niya yung tubig na yan sa loob. Kasi ito kasi nabasa yung unit. Pag binaklas kasi natin to, pwedeng magkaroon ng guwit or magkaroon ng problema yung salamin. So at least alam ng may-ari bago natin baklasin para safe naman tayo, hindi tayo abunado. Okay, so okay na ito. Yun lang yung tinake natin. Okay, so ganun lang pag nag-trace kayo kung saan may problema. Basta mayroong kaputol yung top board, pwede kayo rito mag-check. Or pwede din kayo dito mag-check. Yan. So nahuli natin yung problema. Itong side na to ang nagka-problema, yung clock signal natin. So pinlock natin dito ay 17 pin. So kung nag-normal naman siya sa 17 pin ay okay na yan, wag na natin baguhin. Okay na yan. Minsan kasi pag nagbago ka pa dyan, yung tutukan mo lang talaga yung mga clock signal, minsan nagkakaproblema pa. Or hahanapin mo yung clock signal na yun lang yung sira, or swapping voltage, yun lang yung sira, yun lang yung iba-block mo. Minsan hindi rin tumatagal, bumabalik din kasi nadadamay din yung ibang serkito niya. So kaya sa atin pag nag-block tayo dyan, kung saang side may problema, lahat ng signal doon binablock na natin. Sa atin lang yun. Depende na lang doon sa mga ibang gumagawa kung yan din ba yung diskarte nila para tumagal yung unit, or talagang hinahanap talaga nila yung problema at yun lang yung ipa-block nila. So hindi naman kasi lahat ng technician ay pari-parehas ng diskarte. Meron naman mga technician na may iba naman silang diskarte. So yun lang yung alam ko dito. At sinishare ko na rin yung mga nalalaman natin kung paano gumawa. So okay na ito. Update na lang siguro tayo pag pinakalas ng may-ari ito. So medyo malaki to, medyo mahirap baklasin yung mga ganito kalaki kasi nasanay lang tayo hanggang 55 lang kasi ang binabaklas natin. So ito medyo may kalawang pa nga yung mga board nito.
Pero napatuyo naman daw nila kaagad. Saka nakita naman natin siya, gumana naman siya kahit nabaha yung board. Basta papatuyuin muna bago isaksak. So matagal nang bumaha dito sa atin, ngayon lang nila pinagawa. So binilad daw muna nila. So yan, gumana naman siya.